Dumating na ang pagkakataong pinakahihintay ko sa lahat. Gusto mo humingi ako ng patawad? Kapag humingi ka ba ng tawad, maibabalik mo ba ang mga taong nawala sa akin? Ang mga taong kinuha mo? Para kay Inay yung ginagawa ko. Para kay Inay? O para sa sarili mo? Kapag hindi ka pa tumigil sa mga pinaggagawa mo, sisiguraduhin ko na bago mo maipanalo ang kasong ito laban sa mga Gardamonte, gumagapang ka na sa hirap. What the hell is he doing here? Huh? Bakit kasama mo siya? Alam mo, hanggang dito ba naman sinusundan mo ba ako? Clarissa naman, nakikiusap lang naman ako sa'yo eh. Daryl, ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo? Wala na tayo. It's really over between us. So please lang, tantanan mo na ako. So will you get out of here and get out of my life? Larissa naman. Ano ka ba? Bitiwan mo nga ako. Larissa, please. I said let go of me. Stay away from her, huh? Stop it, Jerome! Guard! Guard! Ayun no, nanggugulo! Jerome! Sige na! Palisin mo na yung naka-blue. Ginugulo ko niyan eh. Sir! Tapos tayo, sir. Nag-iskandalo kayo. Okay, sir. Sir! Jerome, are you okay? Yeah, huwag naman kasi ako. Ikaw, okay ka lang? Don't let that jerk hurt you. Don't worry about me. Buti nga lang dumating ka eh. So you know he's not gonna stop. Believe me, Jerome, it's over. I hope so. What's your mom doing here? James, pasensya ka na sa akin kanina, ha? Alam ko namang lagi ka nang pagod sa trabaho mo, eh. Alam ko rin gusto mo magtayo ng junk shop. Kaso lang, sa ngayon, Kaya lang, mas importante yung kaso. ngayon lang naman. Hayaan mo, pag natapos na to, pangako ko sa'yo, ikaw na lang ang iintindihin ko. Actually, it's Mom's idea na puntahan ka namin dito. May nakapagsabi kasi sa amin na nandito ka raw kasama si Daryl. Kung pipigilan niyo po ako makipag-usap sa anak. Oh no. Wala akong planong gawin yan. In fact, I'm here to say I'm sorry for everything I've done. Paano kasi, alam mo naman na kaisa-isang anak ko si Jerome. And sometimes, I can just get overly possessive. Here. My peace offering. Sana makalimutan na natin ang lahat na nangyari. Maybe start over. I just want my son to be happy, Clarice. Just promise me. Promise me you'll make him happy. Attorney, tuloy ho kayo. Galing po kami sa labor. Meron po kami gustong i-discuss sa inyo tungkol sa kaso ng nanay mo. Ano ho yun? Ay, kasama ko pala ang kapatid ko, si Attorney Francis Robles. Actually, siya yung gumagawa ng mga paperworks kasi masanay siya sa mga labor issues. Malaki yung maitutulong niya. Good evening. Salamat. Naku, attorney, wala naman ho kaming ibabayad ho sa inyo. Mrs. Chavez, huwag ko kayong maglala. Wala ko kayong paproblemahin sa akin. Masaya akong makatulong. Salamat naman ho. Well,
Hindi pa rin ako makapaniwala. Paano mo na-convince ang mama mo? Actually, yun ang decision niya. I guess, Isa, ang problem natin si Daryl. But now, she knows you're my girlfriend. You know Daryl's not gonna stop unless he knows we're together. So I don't see what the problem is. You know, it's... What are we waiting for unless ayaw mo talaga sa akin? Look, I'm sorry, Jerome. Kamamatay lang ni Inay. Marami pa talagang bagay sa isip ko eh. Kung oras naman na gusto ko na mag-commit, I will take that plunge at ikaw magiging boyfriend ko. Pero for now, sa tingin ko ang importante naman na ikaw lang yung dinidate ko, di ba? I understand. And I'm gonna wait for that. Excuse me. I have to take this call. You okay? Yeah, excuse me. Hello? Hello? Daryl. Yeah, kasama pa rin ba si Jerome? Alam mo, Clarissa, hindi ko alam kung makakayanan ko pa yung ganitong pagpapalabas natin eh. Okay, pakinggan mo ako ha. Kailangan natin magpakatatag ngayon. Kasi kung ngayon pa lang, bibitiw na tayo, paano pa tayo magkakatuluyan nito? Well, ano pa nga bang magagawa ko, di ba? Clarissa, just promise me na hindi mo siseryosohin kung ano man yung mga ginagawa niyo ni Jerome or yung pagsasama niyo dyan. Please. Clarissa, I love you. I love you too, Daryl. Lahat ng to gagawin ko para sa'yo. Magtitiis ako for you. Sige na. Baka mamaya makalata na si Jerome. Tumitingin na siya sa akin. Kita na lang tayo next time, okay? Bye-bye. Ay, nako, si Janice talaga. Hanggang dito binubulabog ako. Sorry about that. Sarap. Kanina pa kayo dyan dito. Oo. At alam ko kung sino yung kausap mo. Daryl, you are playing a very dangerous game. Tito, I trust you. Alam ko naman na hindi niyo ako ipapahamak, di ba? Of course not. Pero gaano ka kasigurado? Ha? Na walang nakakaalam sa pakikipagmabutihan mo kay Clarissa. I heard you talking about Clarine. Ano naman ang issue about her this time? Bakit parang natatakot ka yata? Ako lang to, si Clarissa. You remember me? I'm sure you know me. Ako yung babaeng paborito mong pinaglalaroan dati. Nick, alam mo ba? Sobra kong excited. May kwento ako sa'yo. Kasi alam mo, pinagpaplanuhan na namin ni Daryl kung paano ka namin papatayin. Actually, we have a couple of options and I'm telling you, hindi magiging madaling pagpatay namin sa'yo. Okay, we have option number 1. Pwede ka namin itapon sa gitna ng dagat. Tapos, syempre, pagpipiestahan ka ng mga pating at mga isda doon. Yun nga lang, hindi mo naman mararamdaman kung paano ka papapakin ng mga yon. Pero makikita mo naman kung paano unti-unting malalagas yung katawan mo. Option number 2. Pwede ka naming
ilibing ng buhay. Pero syempre, kailangan makahanap kami ng lugar na maraming insekto. And then we have option number 3. Nick, I think this might be your favorite since you've always liked playing with fire. Bubuhusan ka namin ng gasolina. Tapos nun, pwede mo makita yung sarili mong kinakain ng apoy. Ngayon mamili ka, Nick. A, B, or C? Nick! May boses ka na pala? Anong gusto mo sabihin, Nick? Anong gusto mo sabihin? Sige lang. Gusto mo magsalita? Gusto mo magsumbong? Gusto mong sabihin ng totoo? Ha? Ayan. Ayan na sa'yo. Sige, magsalita ka pa. Sige, magsalita ka. Ha? Clarissa? Anak? Ba't hindi mo naman sinabi sa akin nagkausap pala kay ni Clarissa? Inalok ko ako ng pera. Basta't, kubinsingin ko raw si Nancy na itigil yung kaso. Malaking halaga ba itong pinag-uusapan natin dito? Makakapagpatayo daw ng junk shop. Malaki nga. Mahirap tanggihan tong gantong grasya, lalo na kung para sa ikabubuti ng pamilya niyo. Kaya lang anak, naisip mo bang kapag tinanggap mo yung alok ni Clarissa yan, para ka nang nagtaksil kay Nancy? Nakahanda ka ba sa galit ng asawa mo? Siyempre, hindi ho. Mahal na mahal ko si Nancy. Eh, yun naman pala. Di hindi na natin kailangan pag-isipan yung alok ni Clarissa. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyo, ah. Wala, anak. Pinag-uusapan lang namin ni James ang mga plano niya para sa kinabukasan niyo. Nancy, matulog na tayo. Nay, mauna na kami. Sige, anak. Good night po, Nay. Good night, anak. Sige po. Umalis yung nurse ni Tito Nick eh. Nakita ko pinagpapawisan siya kaya pinupunasan ko ng pawis. Malakas naman yung aircon. Baka naman epekto lang yan ng mga gamot niya. I don't know. Papa, nakausap niyo na ba yung company lawyer? Yeah, we were talking about the case nga kanina eh. It seems there are some factory workers who will testify for Nancy. Wait. Sino daw yung mga yan? Inaalam pa ni attorney. Okay. Ako nang bahala dyan, Papa. I'll handle this. Total kapatid ko naman ang dahilan ng problemang ito. So, what do you think? Not so hot about it. I know. I can come up with something really better. Wait, is it true na susuotin mo yan para sa party na ginawa mo for Clarice? Papakilala mo siya sa mga rectos? It's about time. Lalo na ngayon that my son is finally intimate with Clarice. Kaya napapabayaan niya na ako. I can do what I want to do. Clarissa, nandito na sila. Papasukin mo. Sige. Pasok kayo. Upo kayo. Totoo ba na kayo daw ang gustong tumistigo dun sa kaso ni Aling Nati, yung nanay ko? Naku, wala po akong alam dyan. Lalo naman ho ako. Huwag kayong matakot. Hindi naman ako magagalit. Tsaka isipin nyo naman to, ano bang habol sa inyo ng kumpanya? Wala naman, contractual lang kayo. Tapos yung kontrata ninyo, malapit nang matapos, di ba? Gusto ko lang naman po makatulong kay Nancy. Mabait din ho kasi sa amin si Aling Nati. Alam ko yun. Pero ako, anak ako ni Aling Nati. Pero hindi ko isinisisi sa kumpanya ang nangyari sa kanya dahil alam kong aksidente lang yun. Oh, James. Anak, ano nahanap mo dyan?
Eh, nahanap ko po yung resulta ng mga test ni Nanay Nati. Kabiling-bili na kasi sa akin ni Nancy na baka kailanganin po sa korte. Talagang pursigido yung asawa mong ituloy ang kaso, no? Ikaw talaga. Saan mo kasi binalagay? Oh, yan ba yung hinahanap mo? Oo, baka nakalimutan ko lang ako sa kulinagay. Ano ba yan? Sulat ho to. Pinabigay ni Nay Nati para kay Mr. Ramonte. May sulat si Maring Nati para kay Ralph Gardamonte? Ay baka naman pong ibibilin lang si Clarissa sa mga Gardamonte. Anak ko, mabuti pa iabot mo na yan. Baka mamaya mawaglit mo na naman yan. Pero sana wag na makarating yan sa asawa mo. Alam mo naman yun. Baka ang isipin na naman hanggang sa huling sandali, ang nanay natin mo, si Clarissa pa rin ang laman ng isip niya. Sasama na naman loob ng asawa mo. Ibo. Nancy, ayaw nang pumirma ng dalawang witness natin sa factory. Pero nakausap na natin sila eh. Oo, pero biglang nagbago ang isip at gusto na raw umatras. Siguro natakot. O baka naman mayroong tiga-kumpanya na kumausap sa kanila. Siguro attorney ang pinakamaganda. Kausapin na lang natin sila uli. Ano ka ba naman, Daryl? Huwag mo nang problemahin si Lucia. So, what do you want me to do? Gusto mo magbingi-bingihan na lang ako every time na marinig ko na nagkakwentuhan sila about you and Jerome? Ganun ba yan? Look, hindi mo ba napapansin? Nagbago si Lucia. So obviously, this is exactly what she wants to happen. Nakikipaglaro siya, Daryl. Ngayon, kapag naapektuhan ka, edi ikaw ang talo. That's the point eh. Lugi nga ako dito sa larong to eh. Dahil una-una, kailangan pa makipag-flirt doon si Jerome na yun para mapagtakpan yung relasyon natin dalawa. So what do you want me to do? Ipagsigawan ko sa buong mundo na may relasyon tayo? I'm sorry, Daryl. Pero hindi ako handang sirain ang tiwala ng mga tao sa akin. Kung tumawag ka lang para makipagtalo, wala akong panahon, okay? I'm so sick and tired of this argument, Daryl. Clarissa, tumawag yung guard. Pinapasabi na naghihintay si Nancy sa baba. Oh, here we go. Ito pa ang isang problema. Daryl, breakfast na. Be ready for the meeting tonight, ha? Make sure dala mo lahat ng dokumento. Don't worry. Daryl, ano ba yan? Ang aga-aga. Naka-beer ka na, hindi ka pa kumakain. Problema ba saan yan? Sa puso or sa pera? Kaya ba talagang hindi nyo na ako titigilan? Talaga bang pakikialamanan nyo na lang ako lagi, ha? 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 Daryl? Ha? What's wrong with you? Bakit? Bakit? Wala na ba akong patang mabuhay dito sa ano, ha? Dito sa lugar nyo? Daryl, come on. Calm down. Ha? Bakit? Kailan ba may karapatang mabuhay? It's not what we meant. Daryl? Daryl, tama na ba? Come on. Tao rin ako. Hindi ako laruan, may puso rin ako. Mga damit ko! Sa mess! Nick, you have to help yourself din para gumaling ka. Nick, it's okay, Nick. Kung hindi mo kaya ngayon, baka bukas. Basta tutulungan mo din ang sarili mo, ha, Nick, para gumaling ka. Sandali lang ho. Sandali lang naman ho. Sandali lang naman ho. Kausapin niyo naman ho ako. Pwede niyo naman ho ako kausapin eh. Bakit naman ho kailangan sa ibang tao ko pang malaman?
O sige, susunod ako dyan. Pagkatapos ng therapy ni Nick. Oo naman, parang may improvement siya because, well, I see he's trying his best. Hindi malabong gagaling si Nick. Nick? Nakiusap po ako sa inyo. Kung inuman mo akong iwanan ngayon, kailangan ko kayo eh. Pero tapatin niyo naman ho sana ako. Binayaran ko ba kayo ng mga Gardamonte? Sorry na lang, Nancy. Pero kailangan din naman namin na magkaroon ng permanenteng trabaho. Niregular kasi kami ni Ma'am Clarissa. Pero paano na ho yung hustisya ng nanay ko? Hustisya ba talaga ang hanap mo? O ang walang hiyang galit mo lang laban sa akin? Niregular mo sila para umatras. Kasalanan mo to. Sabi ko naman sa'yo, di ba, hindi ko to gagawing madali para sa'yo. Wala ka na kasi sa katwiran, ate. Alam mo pag sa ginagawa mo, alam mo lang pinapatindi yung galit ko sa'yo. Tinatakwil na kita. Matagal mo na akong tinakwil, hindi ba? At matagal na rin akong nagpapasensya sa'yo. Pero ngayon, hindi na mangyayari yun. Baka nakakalimutan mo. Lugar ito ng mga Gardamonte. Kaya kung dati nagawa mo akong pahiyain, hindi na mangyayari yun ngayon. Sige, kalad ka rin yung babaeng yan palabas. That's it? Walang mananagot sa nangyari kay Nick? Well, huwag tayo mawala ng pag-asa. Remember, Nick is recovering fast. Siya lang makakapagbigay ng linaw sa lanang ito. Nancy, anak, may napadala ng regalo sa'yo. Ay! Diyos ko. Kaya kong abutin ang langit, gagawin ko ang lahat hanggang sa makamit ang pag-ibig mong pinakamimithi. Huwag mo lang iwan ang puso kong sawi. Anong magagawa upang itama ko ang aking mali? Ngayon'y nagsisisi